Marami daw sa mga scientist ngayon, mga sangkay, ang nag-aalala, okay? Tungkol po sa nabalitaan, actually, nakaraang mga buwan o taon pa po ito, mga sangkay, itong patungkol po sa balita na pumutok sa iba't ibang pahayagan dahil po sa inilabas ng mga scientist na impormasyon na bumilis daw po ang pag-ikot ng ating mundo. Ibig sabihin, mas mabilis ang takbo ng oras ng panahon natin ngayon. Ngayon, ano nga ba ang ibig sabihin nito? Pag-uusapan po natin. Magandang oras po sa lahat ng mga solid sangkay na nanonood ngayon, lalong-lalo na po yung mga kababayan natin, saan man kayo naruroon. No, pag-usapan po natin itong isa sa mga mahalagang paksa na pinag-uusapan until now na hindi na po matapos-tapos. Do nakaraan pa po ito pumutok, mga sangkay, itong balita na bumilis daw po ang ikot o takbo ng oras natin ngayon. Ngayon, may lumabas din pong impormasyon tungkol dito. At ito po yung aalamin natin dahil very interesting. Isipin nyo, mga sangkay, kasi ngayon kung papansinin nyo, yung isang taon, sobrang bilis po na tumakbo. Isang buwan, 2 buwan. Ngayon nga, di ba? Anong buwan na? At dadating na naman po tayo sa pagsalubong ng bagong taon. So, sobrang bilis po talaga. But anyway, before we start, guys, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Kung ikaw po ay nanonood dito sa YouTube, no? May makikita ka po ang subscribe button sa ibaba. Pindutin nyo lamang po yan. Tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. Dahil dito, 1.18 million subscribers na po tayo. Parami po tayo ng parami. So, kung ikaw ay hindi pa nakakapag-subscribe, alam mo na ang dapat mong gagawin. At sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po ang ating Facebook page. Ngayon, ito po yan, mga sangkay. 1 year ago, pumutok itong balita. Scientists concerned as Earth spins faster than usual. So, ang ating planeta daw po ay umiikot ng mas mabilis kaysa sa mga nakasanayan po na nakikita po nito mga matatalinong tao. Ngayon, ito po ay may bagong balita, mga sangkay. Ito yon. Ayan, inilabas po mismo ng Philippine Star. Sabi po dito, we're in a very unusual time. So, nandito daw po tayo sa hindi pangkaraniwang oras. Okay? So, bakit nga ba nasabi ito, mga sangkay? Sabi po dito, Earth's changing spin is threatening to toy with our sense of time. Clocks and computerized society in an unprecedented way, but only for a second. Pero, mga sangkay, mabilis pa rin po yan, no? Kaya, ito po yung sinasabi ng mga scientists na medyo nag-worry sila kasi for the first time, nangyari po yung mabilis na pag-ikot ng ating planeta na ang ibig sabihin, mas mabilis po tatakbo yung oras. Ngayon, ito po, balikan po natin itong isa sa mga impormasyon noon. Ayan po. Ang mga scientists daw po ay nadiskubre itong ating planeta na bumibilis daw po ang pag-ikot kaysa sa normal. Na ang ibig sabihin daw po, ayon po dito sa Sky News Australia report, days are shorter than usual. So, ang araw daw po natin ay mas magiging maiksi kaysa sa mga nakasanayan po natin, mga sangkay, o kaysa sa normal. Ngayon, mga sangkay, putok na putok itong balitang to. Ang dami pong gumawa ng vlog until now na pag-uusapan pa rin. Ano ba ang mangyayari sa ating mundo ngayong ito po ay nagaganap, no? At alam nyo, mga sangkay, mamaya, gusto ko i-share sa inyo yung biblical understanding and Bible prophecy about dito. No? Kasi, alam nyo, lahat talaga na nangyayari sa ating mundo, nakasulat sa Biblia eh. Kahit po yung mga ultimong maliliit na kaganapan, nandyan po sa Bible. Yan po talaga yung guide natin. Ngayon, basahin po muna natin ito. Sabi po dito, this is an unprecedented situation and a big deal. Ayan, no? Big deal daw po ito. Ayon daw po sa isang pag-aaral na pinangunahan ng author na si Duncan, a geophysicist. Okay, basta ito siya, mga sangkay.
napaka big deal daw po nitong nangyayari sa ating mundo. Sabi po dito, it's not a huge change in the Earth's rotation that's going to lead to some catastrophe or anything, but it is something notable. It's yet another indication that we're in a very unusual time. So nabubuhay na daw po tayo sa unusual time. Nasa time po tayo na hindi na po pangkaraniwang ang oras. No, unlike before, if you remember, yung mga batang 90s, millennial, 60s, 70s, 80s, we remember those days, no? Na ang ating araw ay kaya pa po nating, i-budget ng matagal. Kasi halimbawa ako before, nung elementary days, of course, meron po tayong mga tinatawag na pinagkakaabalahan noon bago po makapaglaro. Pagkatapos ng eskwela noon, kailangan mo munang maghugas ng plato sa bahay, kailangan mo munang pumuntang bukid, pagkatapos doon, kailangan mong, doon ka palang makakapaglaro. Pero, mga sangkay, isipin nyo, noon nagagawa natin yan. Pero ngayon, pagkatapos ng klase, pag tumungtong po yung kahit 1:00 lang ng hapon, wala na, ang bilis na po niyan, 5 p.m. na or kaya 6 p.m. na. Sobrang bilis ng araw ngayon. Noon, mga sangkay, kaya pa po natin magtrabaho sa bukid, tapos balik tayo, pagkatapos nun saka maglalaro, magbabasketball. So, ito po yung moment natin ngayon na hindi na po natin magagawa yung ganong klaseng time. Hindi po tulad noon. Ngayon po, ayon po dito, ang pagkatunaw daw po ng mga yelo sa both, sabi po dito, at both of Earth's poles has been counteracting the planet's burst of speed. So, ito yung nakikita nilang dahilan. And is likely to have delayed this global second of renocking by about 3 years. Sabi po dito sa pag-aaral. We are headed toward a negative leap second. Okay. Ito, science na po ito mga sangkay. Usapang science na po. But, balikan po natin itong isa sa mga video noon nung pumutok ang balitang to. Ayon daw po sa research ng UK, revealed the Earth is currently spinning faster. So, dito daw nakita nila na ang Earth daw po pala ay bumibilis na po than it was half a century ago. Ayan, noong June 29, last year po, the Earth's full rotation. Ilang ano yun? 1.59 milliseconds, less than 24 hours, making it the shortest day ever recorded. Ayan, no? If the rotation daw po, kapag ang rotation na ito magpapatuloy na mas bumilis, ayon po sa scientists, we may need to remove a second from our atomic clocks. So, kailangan mag-adjust ng oras natin. Yung orasan mismo. Grabe, no? Ayan, no? Removing a second would create significant problems. Sa oras natin yan, ha? Ayan, no? Magbibigay na po ito problema sa IT system. Ayan, no? Yung iba daw pong mga eksperto, sinasabi po nila na ang pagkatunaw daw po ng mga yelo, sabi po dito, are the cause of irregular speed. Kaya daw po bumibilis mga sangkay.
So talagang marami pong magbabago mga sangkay and we don't know. Okay? We don't know. Baka baguhin ng mga scientist yung ano ng orasan, mga sangkay, pero mahirap daw talaga kasi maraming kailangan ayusin, lalong-lalo na po yung system ng computer at marami pa pong iba. Ngayon, may sinasabi ba ang Biblia dito? Bago pa po ito mangyayari mga sangkay, sinabi na po ito sa Matthew chapter 24 verse 22. Ayon po dito, okay, basahin natin. Unless those days were shortened, no flesh would be saved. But for the elect's sake, those days will be shortened. So, ano bang ibig sabihin nito? Ito ba ay katuparan ng propesiya na nasa Biblia? Na ang rason kung bakit may mga ganitong nangyayari, bakit bumibilis ang ikot ng ating mundo, ang oras, ay dahil biblical na nakapropesiya? Kung ako ang tatanungin mga sangkay, mukhang ito ngayon. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, na kung mayroon po tayong pinakamahalagang libro, yun po yung Bible. Kasi lahat ng nakasulat dito, lahat ng nakasulat sa Bible, ayan po mga sangkay, lahat ng nakasulat dyan, talagang totoo. At alam nyo yung Biblia kasi book of prophecy yan. Karamihan sa nakasulat dyan, propesiya tungkol sa mga magaganap sa ating mundo. At ilan na lamang po ang hindi pa nagaganap. So kasama po ito mga sangkay, no? Isa po sa mga prophecy sa Bible, sa Matthew chapter 24, papaikliin ng Panginoong Diyos yung oras. Ayan po mga sangkay, biblical po yan. Ayan, no? Kaya hindi na po dapat tayo magtaka. Bakit ito nangyayari? Biblical po yan. Ayan, nandito sa Biblia. So, ngayon, mga sangkay, ano ba ang inyong naiisip? Ano ba ang inyong komento? Just comment down below. Pero ayun nga, sabi po dito sa balita, nabubuhay na po tayo sa panahon na kung saan may kakaiba na pong oras. Okay? Ang bilis ng panahon, di ba? Ang bilis talaga ng isang taon. Just comment down below. Now guys, meron po ako yung isang YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito sa YouTube. Kapag nakita niyo na, click the subscribe, click the bell, and click all. Okay? Ako na po yung magpapaalam. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.